Punta na natin, Attorney Okay. Dot. Ang unang Yes. tanong kay Chris para kay Attorney Noel Valerio. Attorney Noel, kung may group project to joint work, tapos isang tao lang ang kumukuha ng credit at siya pa ang kumita, may legal bang basihan para maklaim ng iba ang share nila kahit informal lang ang usapan? Ayan. May mga tao kasing hindi pinapansin yung credit. Okay na. Sa'yo na lahat yan. Okay na. Nako. Ayan. Baliwala sa kanya. Oo. Ayan. Nako, Chris. Attorney. Chris, maganda yung question na ni-raise mo. Una sa lahat, alam niyo sa kontrata, mayroon tayong tinatawag na written at saka unwritten contract. So, kahit na verbal yan po pwede. So, katanungan, po pwede mag-claim kahit na walang written contract? Yes, of course. Kasi hindi ibig sabihin na walang contract, ay hindi ka po pwedeng mag-file. Maraming ebidensya rito. Yung chat, yung mga text messages, yung email, any conversation, and then yung private na mga tao na kasama nyo na hindi siya na part dun sa joint undertaking po pwede ho yun. Kasi ang batas doon natin nagsasabi na pag may kontrata, written or oral, ay pwede kang mag-claim. And besides, no, meron din na ngayong provision sa Civil Code. Naalala ko ito yung Article 22 na sinasabing unjust enrichment. So, po pwede kang mag-claim ho doon on that basis na ikaw na nag-claim na hindi mo sinama yung kasamahan mo despite the fact na kasama sila, na tumulong, meron kayong joint effort, undertaking, at hindi inangkin lang niyan sarili niya, pwede siyang makasuhan ng unjust enrichment. And then, yung meron tayong provisions din ng human relation, ito all-encompassing provisions ng Civil Code na any person na nag-abuse ng rights ng others, no, pwede kang mag-file ng damages. So maraming claim ko dyan. Hindi ho porque walang written contract, wala nang habol. So kay Chris, may pakita mo lang na meron kayong chat messages, may pakita mo lang na meron kayong talagang joint undertaking, and then may testigo ka na nag-usap kayo, po pwede kang mag-file ng kaso. Ayan, Attorney Dot. Yan po ang sinasabi ni Attorney Noel Valerio. Yan po, mga kasambay. Civil Code Article 22, Unjust Enrichment. At mayroon pa siya sinasabi doon sa Civil Code ulit, Human Relations, may mga ganyan na binanggit. Opo, pwede daw po. Attorney Dot, ikaw naman, ano naman po ang gusto niyong sabihin? Thank you very much. Yes, Miss Annie. Okay, na-discuss ni Attorney Noel, tama, yung sa Civil Code, etc. Ako kasi gusto kong malaman, no? Ano po ba itong kanilang ginawa? Kasi kung ito po ay intellectual work, no? Kasi medyo expertise natin yan. Sa copyright naman po tayo. Kung kunwari, meron kayong ginawa na isang libro. Okay, example lang. Kasi ano yan isang artistic work yan dahil lahat kayo nag-contribute dyan. Pagkatapos, etong isang kasama sa mga sumulat ay sinabi niya, ako lang ang sumulat dito. Di ba, attorney? Okay? Diyan Yes, po ay papasok po, yung right ng mga ibang authors. Kasi ang nag-contribute dun sa libro ay, let's say, 5 sila, lahat sila, pero ang kumita lang ay yung iisa. Aba, hindi po pwede yun. So, pumapasok po doon yung ating copyright law na lahat ng authors, pantay-pantay po silang nang makukuha. At saka, Miss Annie, may mention ko rin yung sinabi ni attorney kanina, kumbaga parang meron kasing naging na-form na partnership. Kahit na wala pong kontrata, kung lahat po kayo nag-contribute po dyan, para na rin nagkaroon kayo ng partnership. So, Miss Annie, para sa akin, ano ba ang dapat nilang gawin? Kasuhan po nila yung kumukuhan lang ng credit. Or mag-usap muna kayo. Okay, usap muna kayo. Hindi pwede yan, pare. Kung hindi, pag hindi mo kami binigyan ng share namin, idedemanda ka namin. Pwede rin kayo mag-usap sa barangay. Pag wala pa rin, pwede nang magdemanda. And sabi nga po ni attorney kanina, ang daming ebidensya. Yung mga text messages po ninyo, yung email, yung chat po ninyo na kayo ang talagang nagtrabaho dyan. Hindi lang siya
pwede po niyong ipakita sa korte. Miss Annie? Yan pala yan. Yes, may idagdag Okay. lang po Opo. ako. Opo. Meron kasi akong ganyan na case. Ang ginawa ko natin dahil dinidinay ng kabilang party, nagpadala tayo ng demand letter. Mm. Sabi niya hindi kami magkakasama niyan. Tama. Pero nung pagdala ng demand Oo. letter, sinagot niya na ganito lang naman ang ginawa mo. Hindi ka naman masyadong nag-contribute. So na-approve na mayroon talagang participation. So doon Ayan. napatunayan namin na oo. ang ginamit natin parang reverse psychology. Meron akong ginagawa minsan, alam niyo, nawala yung ebidensya namin. Ang ginawa, Mm. ang utang Oo. is 1 million. Nagpadala ako ng demand letter, sinabi ko 2 million ang utang mo. Nung nagsumagot, hindi, 1 million lang utang ko, ba't tinaasan mo pa? Tuloy, meron ng admission.